Habang pumapasok si Chen Pinggan sa clubhouse, naisip ni Ji Honggai na si Chen Pinggan ay nakapagbigay sa kanya ng mga mapagkukunan upang tulungan siyang maglinang hanggang sa kanyang ascension. Ilang sandali ang lumipas, dumating sina Chen Pinggan at Ji Honggai sa isang luxury room na ikinagulat ni Chen Pinggan tungkol sa pinuno ng lugar. Pagkatapos ay narinig nila ang isang boses na nagtatanong kung bakit hindi pa nagpapakita ang taong gumugulo sa kanila. Lumabas ang dalawang binata at tumawa, iginiit na tiyak na inesikaso na ito ng kanilang amo. Naisip ng isa na tanungin ng isa kung hindi ba kilala ng Jiang Fang na iyon ang kanilang amo dahil gusto pa rin ito ng bayad at tinutuya siya. Nagpatuloy sila sa panunuya kay Jiang Fang, bamulong na maswerte sila na makapagtrabaho sa clubhouse. Napansin ni Chen Pinggan ang dalawang lalaki at nagtaka kung ang Jiang Fang na pinag-uusapan nila ay kapareho ng pangalan ng kanyang dating university roommate o kung ito ay nagkataon lamang. Sa ibang lugar, isang bully ang tumapak sa isang lalaki, tinanong kung gusto niyang pagalingin ang sakit ng kanyang ama. Pagkatapos ay inutusan siya ng bully na tumayo at ibibigay niya sa kanya ang kanyang pera. Sumagot ang lalaki at sinabihan ang kanyang bully na makakakuha siya ng karma sa ginawa niya. Mas lalong nagalit ang bully at tinapakan ang ulo ng lalaki, tinanong kung hindi na niya ito kaya. Bamulong siya na walang silbi ang mga mortal habang binunot niya ang kanyang espada. Kumuha siya ng stance at sasaksakin na sana ang lalaki, bamulong muli na ipapakain niya ito sa kanyang espada at umaasa para sa isang magandang pagkain para sa kanyang espada. Ang pinto sa likod ng bully ay sumabog, na nagpaubo sa kanya ng dugo dahil sa impact. Tinanong ng bully si Chen Pinggan kung sino siya para saktan siya dahil siya ay mula sa pamilya Ding. Lumapit si Chen Pinggan sa bully at itinulak siya, na gumawa ng crater sa dingding at sinabihan na hindi niya kailangang malaman. Tiningnan ng bully si Chen Pinggan na lumalapit sa taong nakahiga sa lupa. Pagkatapos ay banayad niyang hinawakan ang ulo ng tao at kumuha ng isang tableta, inilagay ito sa bibig ng tao, na nagdulot ng pagkinang ng tableta sa loob ng kanyang katawan. Tinanong ni Chen Pinggan si Ji Honggai kung maaari niyang dalhin ang bully sa labas para alagaan siya at kung magkakaproblema siya pagkatapos patayin ng bully, sasabihin niya lamang sa kanila na hanapin siya, kung saan sumang-ayon siya. Kinaladkad ni Ji Hong ang lalaki sa labas. Nang umubo ng malakas ang lalaki at idilat ang kanyang mga mata, naintindihan niya na si Chen Pinggan ang humahawak sa kanya at nagtaka kung siya nga ba talaga ito, kung saan sumagot si Chen Pinggan na tama siya. Umiyak ang lalaki dahil naniwala siyang patay na siya, habang tinitingnan ng kanyang anak sa underworld, na nagpaiinis kay Chen Pinggan. Pagkatapos ay sinuntok ni Chen Pinggan ang lalaki at sinabihan siyang tingnan siyang mabuti dahil siya ang nagligtas sa kanya. Tinanong ng lalaki si Chen Pinggan kung ano ang nangyayari, kung saan sumagot si Chen Pinggan na mahaba ang kwento. Matapos ang ilang sandali, sa wakas ay naintindihan ng lalaki kung ano ang nangyayari habang ipinagbigay alam sa kanya ni Chen Pinggan na siya ay na-teleport at ngayon ay naglilinang at naghahanap ng mga paraan upang makabalik. Nagtaka naman siya kung ang bully na sumakit sa kanya ay isang cultivator mula sa kanilang mundo dahil sumang-ayon si Chen Pinggan sa kanya. Naisip ni Chen Pinggan na mas mabuti para sa kanya na huwag banggitin ang anuman tungkol sa system sa lalaki. Kinakabahan kung may nakarinig sa kanila, tinanong ng lalaki si Chen Pinggan kung ayos lang ba para sa kanya na ihayag ang kanyang impormasyon. Siniguro ni Chen Pinggan na walang sinuman sa Earth ang nakakatakot sa kanya. Pagkatapos ay itinuring niya si Ji Honggai na isang matalinong tao dahil naintindihan niya na nang sabihan niya itong dalhin ang bully sa labas, ibig sabihin niya ay mayroon siyang confidential na sasabihin. Naniwala siya na dapat tinulungan siya ni Ji Honggai na alisin ang anumang posibilidad na may ibang nakikinig sa kanila. Nagsalita si Chen Pinggan at sinabihan ang lalaki na hindi ito ang mahalagang bahagi dahil mayroon siyang napakahalagang tanong na itatanong sa kanya at umaasa siyang masagot ito ng lalaki ng seryoso. Sumagot ang lalaki na hindi na niya kailangang maging magalang dahil maaari na lamang siyang magtanong kaagad. Pagkatapos ay ipinagbigay alam ni Chen Pinggan sa lalaki na gusto niyang buhayin ang spiritual energy sa Earth. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang nakita kung saan inapi ng ibang cultivator ang mga normal na tao, naniwala siyang hindi ito magandang bagay kaya tinanong niya ang lalaki para sa kanyang opinyon. Nagulat sa biglaang tanong, nagsalita ang lalaki ng kanyang opinyon at sinabihan si Chen Pinggan na sa tingin niya ay hindi masamang ideya ang buhayin ang spiritual energy sa Earth.
Tinanong siya ni Chen Pinggan kung bakit at sinabihan na naintindihan na niya ang ibig niyang sabihin. Sumagot ang lalaki na ang nangyari sa kanya ay hindi pareho kahit na hindi nabuhay ang spiritual energy sa malaking saklaw. Naniwala siyang ang mga cultivator ay mananatili bilang minorya at ang lahat ng minorya na may pribilehiyo ay palaging magkakaroon ng walang katapusang kapangyarihan. Tumayo ang lalaki at buong pagmamalaki na sinabihan si Chen Pinggan na kapag may pagkakataon ng lahat, makokontrol nila ang kanilang sarili. Tinanong niya si Chen Pinggan kung paano sila magtatanggol kung magdesisyon ang panlabas na mundo na lusubin sila bukod pa sa kanyang pagbanggit na may ibang mundo na umiiral sa labas ng Earth. Sumang-ayon si Chen Pinggan sa sinasabi ng lalaki at sinabihan siya na totoo ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay nangatwiran siya na kung hindi ito magtagumpay, ibabalik lamang niya ang lahat ng spiritual roots pagkatapos makumplito ang misyon. Siniguro ang sarili na hindi na niya kailangan pang gawin ito dahil nakumbinsi na siya ng lalaki. Masayang sinabihan ni Chen Pinggan ang lalaki na hindi sila dapat magsayang ng oras at maghanap ng ligtas na lugar sa lalong madaling panahon. Para sa lalaki, isasama niya ito sa Taoism, kung saan masayang sumang-ayon ang lalaki. Samantala, sa bahay ni Ji Hangai, ginagamot ni Ji Hangai ang lalaki habang pinapanood sila ni Chen Pinggan. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Chen Pinggan dahil hindi niya makita ang spiritual route ng lalaki at natatakot siyang baka wala itong immortal fate. Pinalo ng lalaki ang mga balikat ni Chen Pinggan, siniguro na ayos lang ito at hindi. Siya kailangang malungkot dito dahil hindi mahalaga para sa kanya kung makakapaglinang siya o hindi. Nagalit si Chen Pinggan at tinanong ang lalaki kung ano ang sinabi niya at nakapatid niya siya at ngayong matagumpay na siya, kailangan niya rin itong tulungan. Kumuha si Chen Pinggan ng isang bagay mula sa kanyang singsing habang sinasabihan ang lalaki na maghintay at kailangan niya itong samahan sa kanyang daan patungo sa immortal path dahil naalala niyang mayroon siyang paraan ng paglilinang ng kanyang katawan. Pagkatapos ay nakita niya ang hinahanap niya at masayang hinawakan ang isang libro, idineklara na nakita na niya ito. Sinimulan ni Chen Pinggan ang pagsusulat ng mga notes dahil mahirap hanapin ang material na itinuro at kailangan niya itong baguhin at para sa ilang instructions ay komplikado rin kaya papapayak lang niya. Tinanong naman ng lalaki si Ji Hangai kung ano ang problema kay Chen Pinggan, kung saan sumagot si Ji Hangai na si Chen Pinggan ay nagkakaroon ng epiphany. Idinagdag ni Ji Hangai na si Chen Pinggan ay gumagawa ng isang cultivating method na makapagbabago ng mundo, na nagpagulat sa lalaki at nagtataka kung ganoon ba kalakas si Chen Pinggan. Sumagot si Ji Hangai na si Chen Pinggan ay absolute dahil isa siyang immortal. Naniwala naman ang lalaki sa kanya at tinanong si Ji Hangai kung hindi ba siya magugulat na ang isang tulad ni Chen Pinggan ay makikipagkaibigan sa kanya, kung saan sumagot si Ji Hangai ng isa pang tanong kung bakit siya magugulat. Ipinaliwanag niya sa kanya na ang mga immortal ay dumadaan sa mga mortal trials kaya hindi magiging kakaiba kung kaibigan niya si Chen Pinggan sa kanyang nakaraang buhay. Nakahinga ng maluwag si Chen Pinggan at inanunsyo na sa wakas ay tapos na siya. Pagkatapos ay inihagis niya ang libro sa lalaki, hiniling na kunin ito dahil ito ang perpektong paraan para pinuhin ang kanyang katawan at hindi na kailangan ng anumang heavenly materials dahil mabilis din siyang makakapaglinang. Tinanong ng lalaki si Chen Pinggan kung iniisip niyang i-promote ang ibinigay niya sa kanya at tinanong din kung ano ang naisip niyang paraan. Sumagot si Chen Pinggan sa pamamagitan ng pagtatanong sa lalaki kung ano ang mahirap dito dahil ipiprint lang niya ang method sa mga brochures at ipapakalat ito ng kanyang mga alagang dragon at phoenix para sa kanya kung bubuhayin niya ang lahat ng spiritual energy sa Earth. Nagulat, tinanong ng lalaki si Chen Pinggan kung ang Black Dragon na nakita niya noong isang araw ay gawa niya habang nag-aalala si Ji Hangai na mabibigo ang kanyang plano. Pagkatapos ay tinanong siya ni Chen Pinggan kung bakit, na naniwalang gumawa na ng mga ulo ng balita ang Black Dragon. Lumabas ang isang news headline na may nilalaman na, "The Black Dragon is just a virtual projection." Ipinagbigay alam ni Ji Hangai na ang balita tungkol sa dragon ay sinupil ng PR na ginawa ng pamilya Ding. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na akala ng lahat na ang Black Dragon noong isang araw ay isang projection lamang at walang sinuman ang maniniwala sa kanila. Tinanong niya si Ji Hangai tungkol sa kanila muli, naguluhan na gawa ito ng pamilya Ding. Pagkatapos ay ipinagbigay alam niya na ang Grandmaster ng pamilya Ding ay ang pinakamakapangyarihang cultivator sa planeta sa panahong iyon. Gayunpaman, naantala siya ng isang kumatok sa kanyang doorbell.
Lumaki ang kanyang mga mata dahil hindi niya kailanman inihayag ang kanyang lokasyon at sumigaw sa labas. Tinatanong ang tao sa labas kung paano niya nahanap ang kanyang daan patungo sa kanyang bahay. Tinanong ni Chen Pingan siyang buksan ang kanyang pinto at sinabihan siyang huwag masyadong mataranta. Nahihiya, sumunod si Ji Hangai. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang pinto at sinalubong siya ni Ding Hai na nagpaalam na nagkita ulit sila. Tinanong ni Ji Hangai si Ding Hai kung paano niya nalaman na malapit siya at kung ano ang gusto niya. Pinabayaan ni Ding Hai si Ji Hangai, sinabihan na hindi siya naroon para sa kanya dahil hindi niya kailangan masyadong mag-alala. Pagkatapos ay binati niya si Chen Pingan at humingi ng paumanhin dahil may nagawa ang isang nasa ilalim niya na nakakainis sa kanya. Tinanong ni Chen Pingan si Ding Hai na sabihin sa kanya ang lahat kung bakit niya ito hinahanap dahil hindi siya naniniwala na may alam siya tungkol sa mga aksyon ng bully. Pinayuhan ni Ding Hai si Chen Pingan na maging maingat dahil hindi sapat ang spiritual energy sa Earth at mas mabuti kung mas kaunti ang mga cultivator. Tumanggi si Chen Pingan at tinanong si Ding Hai kung ano ang gagawin niya. Kinamot ni Ding Hai ang kanyang ulo, bamulong na mahirap ito at pinuri si Chen Pingan sa katotohanan na walang paraan para pigilan siya dahil napakalakas niya. Pagkatapos ay tinitigan niya si Chen Pingan, na naniwalang siya ay medyo isang bayani na tao dahil iniligtas niya ang eroplano. Naglabas si Ding Hai ng isang nagbabantang aura at tinanong si Chen Pingan kung paano niya siya pipigilan kung naruroon siya saan man naruroon ang Black Dragon at papatayin ang lahat ng malapit. Tinanong ni Chen Pingan si Ding Hai kung binabantaan niya siya at sumagot si Ding Hai na wala siyang magagawa dahil maaari lamang niyang gamitin ang matigas na paraan. Pareho silang nagtitigan nang biglang sinabi ni Chen Pingan na si Ding Hai ay napakasama na ang sinumang normal na tao ay matatakot. Sumagot si Ding Hai na labis ang pagpupuri ni Chen Pingan sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ni Chen Pingan si Chopper at hinawi si Ding Hai na umubo ng maraming dugo. Bamulong si Chen Pingan habang hinahawi si Ding Hai na ang mahihinalang ang nagdedesisyon ngunit nagpasya na siyang hindi siya patayin. Matapos bumagsak si Ding Hai sa lupa, ipinagbigay alam niya kay Ding Hai na ang pagtanggal sa kanyang cultivation base ay isang aral mula sa kanya at hiniling na umalis siya. Tumayo si Ding Hai at mabilis na tumakbo sa labas. Naiinis, naniwala si Ji Hangai na niluwagan ni Chen Pingan si Ding Hai. Nagtanong si Chen Pingan kay Ji Hangai kung bakit niya pinatawad ang buhay ni Ding Hai. Sumagot si Ji Hangai na naniwala siya na kung patayin ni Chen Pingan si Ding Hai, magwawala ang kanyang mga kasamahan ngunit ang pagtanggal sa kanyang cultivation base ay magiging dahilan para magtuon sila sa pakikipaglaban sa loob ng kanilang sarili. Pinuri ni Chen Pingan si Ji Hangai, sinabing matalino siya. Namula, sinabihan ni Ji Hangai si Chen Pingan na pinakikilig niya siya sa kanyang papuri. Pinigilan naman ni Shen Ping ang kanilang pag-uusap dahil mayroon siyang misyon para sa kanya, umaasang makukuha niya ito sa lalong madaling panahon, kung saan sumagot si Ji Hangai na ibibigay niya ang kanyang makakaya. Tinanong ni Ji Hangai si Chen Pingan kung ano ang kanyang misyon. Sinabihan ni Chen Pingan na napakanipis ng spiritual energy sa Earth at kailangan niyang ilipat ang mga spiritual roots mula sa ibang realm para buhayin ang spiritual energy sa Earth. Pinuri ni Ji Hangai si Chen Pingan at sinabing kahanga-hanga ang kanyang ideya. Nagpatuloy si Chen Pingan na bago ang pagbuhay ng spiritual energy, kailangan niyang tipunin ang lahat ng mga cultivator para sa kanya mula sa Order Party para pabagsakin ang maraming Chaotic Party cultivators, lalo na ang kanilang pinuno. Naantala si Ji Hangai at sinabing sinasaktan ng Chaotic Party ang mga inosenteng mortal at naniwala siyang hindi sila karapat-dapat na magmahal at siniguro kay Chen Pingan na gagawin niya ang kanyang makakaya sa kanyang misyon. Pinasarap ni Chen Pingan ang kanilang kasunduan. Sinabihan si Ji Hangai na hindi siya magtatrabaho ng walang bayad at sinabihan na para sa kanyang gantimpala. Inanyayahan niya ang isang makapangyarihang master para turuan ang mga cultivator ng Order Party. Habang sinasabi ni Chen Pingan na mas madali para sa kanya na magtipon ng mga underlings, namula si Ji Hangai at pinasalamatan si Chen Pingan. Samantala, sa Wu Mansion sa God Realm, tinawag ni Chen Pingan si Wu Jin at tinanong kung available siyang magturo ng isang grupo ng mga mortal na cultivator sa isang mortal na realm na may limitadong spiritual energy. Tinanggap ni Wu Jin si Chen Pingan, sinabihan na mahusay siya sa pagtuturo ng mga estudyante.
Naging kalmado si Chen Pinggan at sinabihan si Wu Jin na ipauubayan niya ito sa kanya dahil mag-aayos siya ng isang fortuity para sa kanya bilang gantimpala. Ang fortuity ay mas espiritual na bagay at kahit ay pangako niya kay Wu Jin, hindi niya kailangang mag-alala na habulin siya para dito. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.